Bago ko umpisahan ang kwentong ito, magpapasalamat po muna ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Kung sino ka man ay sana'y pagpalain ka palagi at hindi mauubusan ng swerte. Mag-umpisa na tayo. Alam ni Brenda na sobrang nahihirapan na ang asawang si Edgar na pakisamahan ang kanyang pamilya. Kapag nariyan ang presensya ng mga magulang nito, ay laging nararamdaman ni Edgar ang panliliit sa kanyang sarili. Wala kasing natapos na kurso si Edgar, samantalang si Brenda ay isang magaling na teacher. At dahil sa sobrang sipag nito sa pag-aaral, ay mabilis itong naipromote bilang isang principal sa eskwelahan. Si Brenda na halos ang bumubuhay sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit mabigat ang loob ng pamilya ni Brenda sa kanya. Sinubukan naman ni Edgar na maghanap ng trabaho. Kaso ay mailap sa kanya ang swerte. Pero pelit pa rin naman na iniintindi ni Brenda ang sitwasyon. Isa pa, may kasama sa kanilang sinumpaan sa altar na sa hirap at ginhawa ay kasama nilang haharapin ang buhay na mayroon sila. Kaya't hanggat maaari ay ayaw ni Brenda na magpang-abot ang kanyang asawa at mga magulang. Kung hindi lang nagkataon na birthday nito, ay hindi na ito papayag muna na magpang-abot sila na buo. Bakit naman dito pa sa restaurant tayo kakain? Kung pwede naman sanang sa bahay na lang. Masarap naman ako magluto, di mamahal. Tanong ni Edgar sa asawa. Dito kasi gusto ni Papa at Mama. Pagbigyan na natin. Mamaya sumama na naman ang loob sa akin. Yun na nga, Brenda. Lagi ang pakiramdam nila ang iniisip mo. Paano naman ang sa akin? Hindi mo nga ako may pagtanggol sa tuwing minamaliit nila ako, hindi ba? Magulang ko yun, Edgar. Ako, asawa mo rin ako, Brenda. Wala ba akong karapatan sa salitang respeto? Sa bagay, wala nga pala akong pinag-aralan. Samantalang kayo lahat ay mga profesional. Bakit ko pa kasi pinagsiksikan ang sarili ko sa inyo kung alam ko namang ganito ang magiging kalagayan ko? May hinanakit na wika nito. Tanging pag-iling lang ang nagawa ni Brenda. Alam niyang dismayado ito sa kanya. Kaso hindi pwede na kontrahin niya ang kanyang pamilya. Kailangan pa rin niya ang mga itong respetohin dahil dito siya nanggaling. Tahimik silang kumakain kaya puno ng tensyon sa puso ni Brenda. Napagitnaan siya ng sitwasyon. Ngunit wala siyang magawa dahil pareho ang mga itong mahalaga sa kanya. Habang kumakain, ay tila wala ang presensya ni Edgar. At minsan ay may naririnig pa itong pang-insulto. Matapos ang hapunan ay tinawag na ni Edgar ang isang staff para kunin ang bill. Nang maibigay na ito ay agad siyang magbayad kahit dismayado siya dahil sa sobrang laki ng bill. Ubos lahat ng kanyang ipon mula sa pagsa-sideline bilang isang helper ng isang construction worker. Pangarap niyang maging foreman sa huli upang magkaroon din ng malaking project. Subalit tila hindi naman umaayon ang tadhana sa kanya. Lalo na't lagi siyang laman ng usapan ng ilang mga nakakilala ng kanyang pamilya. Kilala ang kanilang pamilya na lahi ng aswang kalibunan. Sa isang taon na isang beses silang nananalakay ng kanilang pwedeng maging biktima. Hindi may kakalayo ni Edgar. Totoo naman na aswang ang kanilang lahi. Isa pa yata ito sa dahilan kung bakit medyo malayo ang loob ng kanyang mga biyanan dahil sa kanilang pagiging aswang.
Hindi siya sigurado dito. Hindi niya rin iyon itatanggi kung kukumprontahin siya ng mga ito. Hindi niya alam kung talaga bang alam ng kanyang mga biyanan at asawang tungkol sa pagiging aswang ng kanilang lahi. Kahit minsan naman ay wala pang parinig ang mga ito tungkol sa pagiging aswang niya. Ang pang-iinsulto ng mga ito dahil sa pagiging walang permanenteng trabaho niya ang lagi niyang maririnig sa mga ito. Dating sa kanilang owner type jeep, ay pasimple siyang inabutan ni Brenda ng pera. Alam nito na wala ng laman ang kanyang kahita. Huwag na Brenda, marunong pa naman akong maghanap ng pera. Isa pa, ay kaarawan mo iyon. Para sa iyo talaga nakalaan ang perang iyon. Aniya. Pero naubos lahat ng pera mo dahil sa demand ng mga magulang ko na sa mamahaling restaurant kakain. Walang problema. Isang beses lang naman ito sa isang taon kaya ayos lang. Salamat sa pag-intindi sa kanila, mahal ko. Pasyensya na rin sa ipinapakitang ugali ni Mama, ha? Hinging depensa ni Brenda. Tahimik lang si Edgar. Kuyom niya ang kanyang kamao. Sa lahat ng tao na kanyang nakasalamuha, ay dito talaga siya nakakatanggap ng sobra-sobrang panlalait at pangmamaliit. Salamat din sa pagdepensa mo para sa akin. Sagot niya. Wala yun. Asawa kita, hindi ba? Ngumiti lang ng tipid sabay buga ng maraming hangin siya. Masakit sa kanyang dibdib. Lahat naman ginagawa niya. Ngunit hindi pa rin sasapat. Lahat na lang ng bagay ay mala siya. Kagapuhan lang bang tanging taglay niya na pwedeng may pagmalaki. Nakapanliliit para sa kanyang sarili. Lalo na at laging sinasalo ng kanyang asawa ang isang bagay na naisa na niyang gawin na maipagmalaki naman niya ang kanyang sarili. Isa sa mga kasamang teacher ni Brenda ang lumapit sa kanila. Nagulat si Brenda kung bakit naroon ito sa restaurant na kanilang kinainan. Pilit pa naman niya yung nilalayuan ng ginang dahil lagi itong pinagsisalosan ni Edgar. Lumapit ito at unang nakipagkamay kay Edgar. Sunod ay kay Brenda na may matamis na ngiti habang malagkit na nakatitig. Mabuti at naisipan mong ma-edit dito ang iyong asawa. Hindi kasi niya kakayaning gumasta para sa iyo. Kaya ikaw na lang ang manlibre sa kanya. Dahil minsan lang naman iyan, hindi ba? Litaan niya na Mr. Fred. Malaking sampal iyon kay Edgar. Alam niya na iniinsulto siya nito pailalim. Kaya hindi niya napigilang bumaba sa kanilang sasakyan. Napaalis na sana. Binigyan ng isang malakasang suntok ang kaharap. Tama na, Edgar. Saway ni Brenda. Sabay baba na rin at pinigilan ng asawang mag-iskandalo sa lugar. Mr. Fred naman kasi, napakabastos niyo. Parang po malaman mo, si Edgar ang nagbayad ng lahat ng kinain namin. At pwede ba? Labas ka na sa buhay naming mag-asawa. Kaya pigilan mo ang talas ng bibig mong wala sa lugar. Galit na wika ni Brenda sa kasamahang teacher. Mabilis na hinila ni Brenda ang kamay ng asawa at pilit na pinapasakay pabalik sa kanilang sasakyan. Pasensya na mahal. Hingi niya ng depensa sa asawa. Halos ayaw pong lumabas iyon sa kanyang bibig. Bakit siya hihingi ng dispensa? Hindi naman siya ang may kasalanan. Ininsulto siya ng lalaki kaya nararapat lang din ang suntok na ibinigay niya rito. Bakit mo kasi ginawa yun? Kaya naman kitang ipagtanggol ah. Hindi mo na sana pinatulan pa. Inimas siya ang manibela ng sasakyan. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Nagulat pa sa Brenda nang gawin niya iyon. Ang gusto mo, Brenda, na lagi na lang akong magtatago sa ilalim ng iyong saya. Diba?
Profesional ka, may kaya ka at malaki ang sahod. Samantalang ako, wala nang ang pinag-aralan, wala pang trabahong matino. Lagi na lang akong nanliliit sa sarili ko, Brenda. Wala na ba akong karapatang maging tao na hindi dapat ikumpara sa buhay na mayroon ng iba? Ganito lang ako. Kahit naman ganito ako, marami rin akong pangarap sa buhay. Ayaw lang umayon sa akin ang letseng tadhana na yan. Paglalabas ng hinanakit sa asawa niya, bigla niyang inapakan ng preno, kaya napasabsab ang ulo ni Brenda sa harapan ng sasakyan. Mabuti na lang at nakahawak ang kamay nito sa harap ng sasakyan, kaya hindi nabangga ang mukha nito sa harap. Edgar naman! Hindi natapos ang don't nito nang umikot siya sa kinaroroonan nito. Pinagbuksan niya ito at mabilis din itong bumaba. Pag-usapan natin to, Edgar. Pumasok ka na lang sa loob, Brenda. Utos niya rito. Saan ka naman pupunta ha, Edgar? Mag-iinom ka na naman. Hindi yan ang magiging solusyon sa problema natin. Nagmisto lang bingi si Edgar at diretso lang sa pagmamaneho hanggang sa tuluyan ng makalayo sa paningin ng asawa. Wala siyang pakialam sa sinasabi ni Brenda. Masakit ang kanyang puso. Wala siyang ibang mapagsabihan. Para na siyang sasabog na hindi niya maintindihan. Hanggang sa naramdaman na lamang niya na tila sinusunog ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang init. Nang tingalain niya ang kalangitan, ay napagtanto niyang kabilugan pala ng buwan sa pagkakataon na ito. Sobrang tuyot ng kanyang lalamunan. Pagkaramdam niya ay isang buong taon siyang nagutom, kaya mabilis siyang idinulog ang sasakyan sa gilid ng mahaba at lubak-lubak na kalsada. Walang may dumadaang sasakyan sa mga oras na iyon dahil 10 oras na rin ang gabi. Napangiti siya sa kanyang naiisip. Mukhang gaganahan siyang mambiktima sa gabing iyon. Lalo na at ang nais siyang punteriya ay ang kaalitan niya kanina, si Fred, na laging ipinapadama sa kanya na walang-wala siya kumpara dito. Dahil ito ay profesional, samantalang siya ay di hamak na walang pinag-aralan, ngunit naibigan pa ng isang prinsipal. Alam niya ang address nito, kaya walang alinlangan niya itong pinuntahan. Sigurado siyang mabubusog siya sa gabing iyon, lalo na at gigil na gigil siya sa taong iyon. Hindi niya iyon titigilan hanggat hindi matuyuan ang dugo. Dahil sa kanyang kakayahang lumipad tuwing kabilugan ng buwan, ay mabilis siyang narating ang lugar ni Fred. Ang mismong bahay nito na nasa isang tahimik rin na baryo. Hindi ganoon kalaki, ngunit masasabing may kaya rin ang mga ito sa buhay. Hindi niya alam kung saan banda natutulog si Fred, kaya ang ginawa niya ay paikot-ikot siya sa bahay nito. Nagbabaka sakaling may bukas na daanan papasok sa loob, o di kaya ay kahit maliit na butas na pwedeng silipan at makita ang mga nasa loob. Ngunit napakabuenas niya at biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Fred upang magbanyo. Kailangan itong lumabas dahil natatay na ito ng sobra. Pagkakataon din iyon ni Edgar na makaganti. Hindi pa narating ni Fred ang pintuan ng banyo nang hilain ito palayo ni Edgar. Napahiyaw ito sa gulat at takot, ngunit hindi makalabas ang boses nito. Ginamitan ito ng kapangyarihan ni Edgar. Hindi na niya patatagalin pa. Gusto na niyang sipsipin ang lahat ng dugong nananalaytay sa ugat at katauhan ni Fred. Sa ganoong paraan ay may paghiganti na niya ang kanyang sarili dito. Sarap na sarap siyang sinisipsip ang dugo ng binatang teacher. At bago niya ito iniwan, sinisiguro niyang wala nang ibang nakakita sa kanila.
Halos kulubot na ang mga balat ng binata dahil simot lahat ng dugo na nananalaytay sa ugat nito. Buti lang din yan sa'yo. Matapang ka, hindi ba? Ayun na ang kalalabasan ng pagiging matapang mo. Aniya at bumalik na sa owner type jeep na pagmamay-ari niya. Umupo muna siya doon sabay tingin sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Napaisip siyang isang biyaya rin yata sa kanya ang pagiging aswang. Dahil sa katauhang ito ay maipagiganti niya ang kanyang sarili sa mga taong nais siyang apak-apakan at maliit ang tingin sa kanya. Pasalamat yata siya sa kanyang lola na sa kanya ipinamanang mutya ng pagiging isang aswang nito. Ngayon ay napagtanto niyang mahalaga ito sa kanya dahil isa lang ito sa pwedeng maging depensa niya sa kanyang sarili. Samantalang naalimpungatan sa Brenda mula sa malalim na pagkatulog. Naalala niyang umalis nga pala si Edgar dahil sa sama ng loob. Wala pa ito at hindi niya alam kung saan hagilapin. Kaya't napatayo siyang bigla mula sa pagkakahiga sa sofa. Nakatulog siya ng matagal sa kakahintay kay Edgar. Sinilip niya ang bakuran. Ngunit wala pa rin sa garahe ang kanilang sasakyan. Ibig sabihin ay hindi umuwi ang kanyang asawa. Nang silipin niya ang kanyang orasan, ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at dinayal ang numero ng asawa. Ngunit ring lang ito ng ring. Nag-aalala na siya para dito. Ilang sandali pa ay narinig niya ang ugong ng sasakyan. Ibig sabihin ay dumating na ito. Kaya sinalubong kaagad niya ito. Magbukas niya ng pintuan ay siya ring pagbaba nito sa sasakyan. Bakit gising ka pa? Gulat na tanong ni Edgar. Hinintay kita. Nag-aalala ako sa iyo. Bigla mo na lang akong iniwan. Hindi mo na dapat ako hinintay. Pasensya na at sobrang sama ng loob ko. Sa susunod, matulog ka na lang at huwag nang maghintay pa sa akin. Paano kung hindi pala ako uuwi rito? Edgar naman, pasensya na sa lahat. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ako pa nga dapat na hingin yan sa'yo. Dahil dagdag pabigat na nga ako sa buhay mo. Pasaway pa ako. Ngumiti si Brenda. May halong lungkot yan. Hindi nito alam kung paano maging magaan ang kanilang pagsasama. Kung puro insecurity ang nasa puso ni Edgar. Mahal na mahal kita, Brenda. Alam mo yan. Nagbago ang pananaw ko sa buhay dahil sa'yo. Pero bakit pilit akong binababa dahil sa ganito lang ako? Niyakap ito ni Brenda. Hindi niya ito matiis. Naiintindihan niya ang mga hinanakit ng kanyang asawa. Pilit naman itong ipakita sa lahat na kaya nito maging isang responsableng asawa. Kaso ay maraming mapanlait at mapang-alipusta. At ang mahirap ay sariling mga magulang pa niya. Kung siya ay maintindihan naman niya si Edgar, nakita rin niya kung gaano ito nagporsige, makahanap lang ng trabaho. Hindi naman niya ito iniibig noon dahil sa gwapo lang. Hindi rin siya nadismaya dito dahil sa wala itong natapos na kurso. Minahal niya talaga ito dahil isa itong taong totoo kung magmahal. Marami rin itong pananaw sa buhay na hindi inaasang ayunan ng tadhana. Naalala pa niya noong una niya itong nakilala. Naglakad siya patungo sa paaralan galing sa boarding house na kanyang tinutuluyan. Nang bigla siyang harangin at bastusin ng mga adik at lasinggero. Pinelyuhan ito ni Edgar dahil sa kawalang respeto ng mga tambay na ito sa mga babae. Napahanga siya rito at todo pasalamat dahil ipinagtatanggol siya nito mula sa mga tambay.
Simula ngayon, tatandaan niyo ang mukhang ito ni ma'am. Narinig niyo ba? Oras na malaman ko na binabastos pa rin ninyo siya, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi matuyuan ng dugo ang inyong mga katawan. Kuha niyo. Nunong pa nito sa mga tambay. Halos sabay na napatango ang mga tambay at halatang takot na takot kay Edgar. Lumapit ito sa kanya sabay tanong nang, "Ayos ka lang ba, miss?" "Oo. Hayaan mo na lang ang mga iyan. Lasing kasi eh." "Ipinagtanggol mo pa ang mga basagulero iyan. Lalagay ang mga ulo niyan at aaraw-arawin ka na lang nilang babastusin kapag ganyan. Hindi pwede binibini." Nito. "Salamat. Ang bait mo naman." "Hindi naman ako ganun kabait binibini. Hindi rin ako santo eh. Talaga lang wala akong sinasanto kapag nagkakamali. Ang mali ay mananatiling mali at may kaparusahan na nakaakibat para doon." Isang taon din bago muling nag-cross ang landas nila ni Edgar. Iyon ay noong masiraan siya ng gulong ng sasakyang owner type jeep sa gitna ng highway. Nilapitan siya nito at inalok ng tulong. "Miss, kailangan mo yata ng tulong?" Tanong nito mula sa kanyang likod. Pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki hanggang sa maalala niya ito. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa pambabastos ng mga tambay na adik at lasinggo. "Pumutok yung gulong ko eh. Kailangan ko na sanang palitan. Marunong ka nito. Magbayad naman ako kahit magkano. Makausad lang itong sasakyan ko." Anya. Tinitigan siya nito at pilit na inaalala dahil pamilyar dito ang kanyang mukha. "Ikaw yung teacher na binastos ng mga adik. Anip, may pasasakyan ka na ha?" Nito. "Oo, kinuha kong hulugan. Ang hirap kasi kapag walang sasakyan. Bukod sa magastos sa pamasahe ay hindi ka agad makakapunta sa patutunguhan dahil kaunti ang tricycle dito sa inyong baryo." Reklamo niya. "Ay oo, pero hindi man lang kita nakilala noon, ma'am. Baka ngayon pwede na." "Ako sa parenta. Ikaw nga eh. Nakalimutan kong tanungin ka kung ano ang pangalan mo. Hindi man lang ako nakapag-thank you noon sa'yo dahil nagmamadali kang umalis noon." "Papunta kasi akong lungsod noon, ma'am. May project ang tiyo kong foreman sa construction worker at isinama ako. Kaya matagal akong nawala rito." "Ganun ba?" "Oo, ma'am. Umupo ka na muna doon sa tabi, ma'am. Madali lang to. Akong bahala na mag-ayos. Paminsan-minsan din akong sumasidline sa isang car shop, kaya may alam din ako ng kaunti sa pag-ayos ng sasakyan." Kwento nito. Iyon ang pangalawang pagkakataon na nakitaan ni Brenda ng kabaitan ng binata. Pagkatapos nitong mapalitan ng gulong, ay inubutan niya ito ng bayad. Ngunit hindi nito iyon tinanggap. Mabilis lang itong nagpaalam dahil may pupuntahan pa itong mahalagang lakad. Nagpasalamat na lamang siya dito bago ito tuluyang makalayo. Halatang nagmamadali ito at sobrang laki ng mga hakbang nito palayo sa kanya. Ngunit tadhana ang ayatang laglapit sa kanila sa isa't isa. Muli na naman silang nagkita sa isang palengke. Doon ay mas matagal ang kanilang pag-uusap. Mula noon ay naging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa hatid sundo na siya ng binata. At tuluyan na siyang nahulog dito. "Han, bakit ganyan ka makatitig?" Tanong ni Edgar kay Brenda. "Wala naman. Naalala ko lang noong unang araw na naging magkalapit tayo." Napangiti si Edgar habang inaalala din ang masayang araw na iyon. Napakaswerte niya sa asawa. Naging bangungot naman sa buhay niya ang pamilya at kaibigan nito. Kinabukasan,
Maagang bumungad sa telebisyon ang balita tungkol sa natagpuang bangkay na kakaiba ang dahilan. Napatutok doon si Brenda at nagulat siya nang makita si Freddy yon, ang kanyang kasamahang guro sa trabaho. Nagulat siya dahil kabangayan pa nila ito kagabi sa bayan. Tinawag niya si Edgar upang ipakita dito ang nasa screen ng TV. "Oh, bakit?" tanong nito. "Tignan mo, Edgar. Si Fred yan, di ba?" tanong niya. Tumingin saglit si Edgar sa kibit balikat habang papalapit sa kanya na nakaupo sa sofa habang nagkakape. "Ano kayang nangyari? Ang lakas pa niya kagabi." "Bakit parang nag-alala ka masyado sa taong iyan?" "Edgar naman, patay na nga yung tao, pinagseselawsan mo pa. Tsaka tignan mo, halos hindi na makilala dahil sobrang kulubot ng mga balat. Bigla siyang tumanda. Bakit ba?" "Alam mo, tapusin mo na yung pagkakape mo dahil mahuhuli ka na sa paaralan. Ihahatid na kita." Utos nito. Kaya binilisan na rin niya ang kanyang kilos upang makapagbihis na. Ngunit nang tumahimik na siya ay bigla siya nitong nilapitan at niyakap mula sa gilid at hinalikan sa noo. "Mahal kita, asawa ko. Kulang ang buhay ko kung walang ikaw sa buhay ko. At hindi ako papayag na may kung sino mang sisira sa pagsasama natin. Hindi ko hayaan yun, pangako." Ningalaan niya ito at nginitian. Nakapagtatakang napakasweet nito sa kanya ng umagang iyon. Hinayaan na lang din niya at minsan lang itong malambing ng ganito katindi. Sabay silang umalis ng umagang iyon dahil patungo rin si Edgar sa isang construction site dahil susubukan itong mag-apply kahit isang helper lang. Kung tutuusin pwede na itong maging skills dahil marunong na ito sa ibang mga gawain at pag-iistima. Matapos siyang ihatid nito sa paaralan, ay diretso na ito sa site. Hinapunan ay sinundo rin siya ni Edgar. Masaya nitong ibanalita na may trabaho na ito. Binati niya ito at niyakap. "Pero alam mo, pwede namang hindi ka na magtrabaho eh. Malaki naman na ang sahod ko." Kanya rito. "Yan ka na noon, Brenda. Dapat nga ako ang nagtatrabaho para sa ating dalawa. Nakakahiya masyado para sa pamilya mo. Kailangan ko lang lunukin kasi mahal talaga kita." Piningot na lamang niya ang ilong nito. Sa bagay, bilang isang lalaki, ay may sarili itong pride. Kaya kailangan niya itong hayaan sa mga pangarap nitong gawin. Naisip niya ngayon itong pumunta sa bayan upang makapaghapunan sa labas nang sila lang dalawa. Ito pa rin ang nagmamaneho ng sasakyan patungo sa bayan ng pumayag ito. Ngunit hindi nila pareho inasahan na isa na namang sitwasyon ang susubok sa kanilang pagiging mag-asawa. Nagpaalam noon si Brenda na magbanyo, kaya naiwan si Edgar na mag-isa sa kanilang mesa. Hindi inasahan ni Edgar na may makasalamuha siyang isang dating karelasyon. Nagulat siya nang bigla siya nitong lapitan. "Sa wakas, nagkita rin tayo." Nito na ikinagulat ni Edgar. "Bakit parang nakakita ka ng multo? O literal na natatakot ka sa akin dahil isa akong aswang? Ikaw din naman na. Pareho tayo kaya wag kang OA." Nagdag na wika nito. "Pwede ba, Emily? Lubayan mo na ako. Hindi kita mahal. Ayaw kitang maging asawa. Magulang ko lang ang may nais na ikasal ako sa iyo noon. Isa pa, ay nakaraan na iyon. Tanggapin mo na lang, Emily. Masaya na ako sa piling ng asawa ko.
Ganoon. Bakit? Alam ba niya na isa kang aswang? Baka pandirihan kanya oras na malaman niyang mahali mo na nagkukubli dyan sa iyong kaibuturan. Yan ang wag na wag mong gagawin, Emily. Binabalaan kita. Huwag mo akong tinatakot, Edgar. Sinira mo na ang buhay ko dahil sa pagtanggap mo. Sasanay kasalan natin. Kaya gagawin ko ring miserable ang buhay mo. Humanda ka. Isang araw ay makakatanggap ng mensahe mula sa akin ng asawa mo na nagsasabing isa kang aswang at maaari kong patunayan dahil maraming beses kitang nakuna ng kamera kung paano ka magalit o magpalit ng anyo. Pananakot pa ni Emily. Hindi mangyayari yan. Wala kang kontak kay Brenda, kaya huwag mo akong takutin. Ganoon? Nakalimutan mo na ba na isang principal ang asawa mo? Pwede akong pumunta anumang oras sa opisina niya. Lalo na't may pamangkin akong nag-aaral sa school nila. Pwede kong gawin na alibay iyon. Kaya sundin mo lang ang kondisyon ko, Edgar. Makipagkita ka sa akin minsan. Payag naman ako kahit karida lang, Edgar eh. Nahihibang ka na, Emily. Umalis ka na. Ano ba? Mamaya maabutan ka ng asawa ko. Mapapatay kita, Emily. Hindi ako natatakot, Edgar. Pero sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Ngunit sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong wala ka ng kawala. Nito sabay talikod. Nagpupuyo sa galit ang dibdib ni Edgar. Hindi niya lubos maisip na mabibitag siya ng kanyang dating karelasyon. Sa pilitan lang din niyang naging nobya ito noon dahil sa magulang niya at magulang ni Emily ang may gusto. Ang ikinakatakot niya ay ang mabisto siya ni Brenda na isang aswang at pandirihan siya nito. Saktong pag-alis ni Emily ay siya ring pagdating ni Brenda. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa daming sagabal sa paligid niya, naiinis siyang isipin na tapos na siya sa karibal niyang si Fred. Ito at nandito na naman ang babaeng katulad niyang aswang na noon pa ay nahuhumaling na sa kanya. Umalis ito nung araw na napahiya dahil hindi niya sinipot sa kasal dahil ayaw niya talaga rito. Tanging mga magulang lamang niya ang may gusto at dahil din iyon sa pera ang angka ni Emily. Kaya nga hindi na siya nagpapakita sa kanyang mga magulang. Wala na siyang pakialam sa mga ito. Maging ang mga ito ay galit sa kanya. Ngunit kailangan niyang sundin ang kanyang puso. Walang ibang magdidikta sa kanya dahil nasa tamang edad na siya. Pagkatapos kumain, ay agad silang umuwi. Napansin ni Brenda ang pagiging balisa ng asawa, kaya pinuna niya ito. Pagod ka lang ba? O may problema ka, mahal ko? Kasi kanina pa kita napapansin, parang wala ka sa sarili. Sabihin mo naman sa akin, baka may maitulong ako sa'yo. Wala ito, mahal ko. Huwag mo na akong alalahanin. Pagod lang to. Dahilan ni Edgar. Nang gabing iyon ay magdamag itong hindi nakatulog. Iniisip nito kung paano malulusutan ang pananakot na ginawa ni Emily. Kinabukasan ay hindi muna ito pumasok sa trabaho. Tinonto nito ang lugar ni Emily dahil kailangan nitong makausap ng masinsinan ang dalaga. Ayaw ni Edgar na mawala sa kanyang buhay ang asawa, kaya gagawin niya ang lahat. Huwag lang masira ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Pagkatapos niyang ihatid si Brenda sa paaralan, ay tinungan niya ang dating address nila Emily. Alam niyang iyon pa rin ang address ng pamilya nito. Pagdating doon ay saktong nasa gilid ng kalsada si Emily. Naglalakad malapit sa bahay nito. Agad niya itong tinawag.
Sumama ka sa akin, Emily. Kailangan nating mag-usap. Walang problema, Edgar. Siguro naman ay nakapag-isip-isip ka na. Mabilis na sagot nito. Mabilis itong sumakay kaya pinausad na agad ni Edgar ang sasakyan. Isang maliit na kainan sila tumigil. Walang tao kaya iyon ang pinili niya para makausap na ang dalaga. Ayaw niya sa mga restaurant dahil maraming makakita sa kanila at baka mamataan sila ng kilala ng pamilya ni Brenda. Ngunit sa malas ay sa mismong kainan pa ng isa sa mga estudyante ng paaralan kung saan naging prinsipal si Brenda. Kilala nito si Edgar na asawa ng prinsipal at hindi man lang nito alam. Hindi ako maaring magkamali. Sambit ng babae sa kanyang sarili. Nakaupo lang ito sa harap ng mesa kung saan naghihintay ng kanilang makakain at ang dalawa. Sana mali lang ako ng hinala. Kawawa naman si ma'am kung nagkataon. Ani pa nito. Halos pabulong kong mag-usap ang dalawa kaya hindi marinig ng may-ari ang kanilang usapan. Mas lalo pa itong nagdududa dahil bakit hindi man lang pwedeng marinig ang pinag-usapan ng dalawa. Tila ba nag-aaway ang mga ito at galit na galit si Edgar kay Emily. Matagal na rin ang kanilang pag-uusap hanggang sa nagpasya na ang mga itong umalis. Kanya-kanyang tayo ang mga ito at mas naunang lumabas si Emily. Hindi na ito sumakay pa sa sasakyan ni Edgar. Mag-isa na itong umuwi. Kuyom ang mga kamay ni Edgar. Halatang may problema pa rin. Hindi alam ni Edgar kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang mawala sa kanilang landas si Emily. Dahil oras na ibubunyag nito ang lihim ng pagkatao niya, ay tiyak na iiwanan si Edgar ni Brenda. Dahil mandidiri ito sa pagkataong meron siya. Uwian na sa hapon kaya sinundo niya ang asawa sa paaralan. Hindi niya maintindihan kung bakit kabado siya at hindi mapalagay sa mga sandaling iyon. Nag-aabang ng kanyang pagdating ang asawa. Nang makita siya nitong papasok ng opisina, ay mabilis nitong niligpit lahat ng mga gamit nitong mga mahalaga. Mukhang pagod ka yata. Saad nito na tila ba walang kabuhay-buhay. Oo mahal, medyo napagod nga ako. Napagod ka? Buliyaw nito sa kanya kaya nagulat siya sa ipinakita nitong reaksyon. Unang beses niya itong nakitang nagalit. Anong nangyari, Brenda? Bakit parang isang malutong na sampal mula sa kamay nito ang dumapo sa kanyang muka? Hindi pa ito nakontento sa isang sampal dahil salita ng kaliwat kanan nitong kamay na nanginginig pa dahil sa galit. Mahal, kumalma ka. Saway ni Edgar. Walang hiya ka, Edgar. Hayop ka. Matapos kitang ipaglaban sa aking mga magulang. Matapos kong hinarap lahat ng intriga at chismis ng aking mga kaanak at kaibigan. Dahil akala ko, kahit ganyan ka, isa ka pa ring matinong asawa. Umiiyak na ito kaya natataranta rin si Edgar at hindi alam kung paano ito patahanin. Hindi kita maintindihan, Brenda. Hindi mo ko maintindihan. Ang babaeng kasama mo sa karinderya kanina, maiintindihan mo ba? Kala mo hindi ko malaman? Sandali, Brenda. Nagkamali ka ng akala. Hindi ganoon yon. Hindi ako ng babae. Umalis ka sa bahay ko, Edgar. Ayaw na kitang makita. At huwag ka nang magpaliwanag pa. Diretso itong umakyat sa kwarto pagkatapos iyong sabihin. Sumasakay sila sa sasakyan na walang imikan. Iyak pa rin ang iyak si Brenda. Pagkarating sa bahay, ay diretso agad itong pumasok sa kwarto.
Ayaw na nitong makinig pa sa kanya. Wala na siyang magawa pa kundi ang lumabas ng bahay. Alam niyang hindi na siya kakausapin pa ng asawa. Naalala niya ang huling sinabi nito tungkol sa pambababae. Kahit isang beses lang siyang makita na may babae, ay hindi dito tatanggap ng paliwanag. Diretso na itong makipaghiwalay. Dahil para dito, basta ginawa ng isang beses, ay gagawin na ng isang lalaki iyon ng paulit-ulit. Pero hindi naman siya nito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kung may tinatago man siya, iyon ay pagiging aswang lang niya. Hindi niya ginawang mambababae at hindi niya gagawin ang bagay niya yon. Ngunit hindi siya mawawala ng pag-asa. Susuyuan niyang muli ang asawa. Gagawin niya ang lahat, mabigyan lang ng siya ng pagkakataon ni Brenda upang mapatunayan na mahal niya ang asawa at wala siyang ibang habol kundi ang pagmamahal at atensyon lang nito. Pangarapan niyang bumuo ng pamilya, ang magkatabi ng mga anak sa babaeng pinakamamahal niya. Galit na galit siya kay Emily kung hindi ito bumalik sa buhay niya para mang-blackmail. Pwede sana ay wala siyang problema ngayon. At wala rin tayong kwento ngayon. Sisingilin niya ito, maging ang babaeng may-ari ng karinderya. Maling chismis din ang ipinaabot nito kay Brenda. Hinintay niya ang kabilugan ng buwan. Sa pagkakataong iyon, sigurado siyang may paghiganti niya ang nawasak niyang puso at nasirang relasyon. Saktong lalabas ang matandang babae. Bit-bit ang itim na supot na naglalaman ng basura. Papunta ito sa madilim na parte na siyang tambakan ng basura sa lugar. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Edgar. Hindi na siya maghihintay pa ng ganun katagal. Maparusahan na niya ito. Unti-unti siyang lumapit dito at naramdaman naman ito. "Sino yan?" tanong nito, sabay lingon. Nagulat ito at namilog ang mga mata nang makita siya. Nagbabaga ang mga mata at mabalahibo ang buong katawan. Amoy langis at naglalaway habang nakausli ang mga pangil. Halos hindi makagalaw ang ginang dahil sa takot. Hindi na rin maibuka nito ang mga bibig dahil sumisikip ang dibdib nito. Sapo ng kanang kamay nito ang dibdib at pilit na makaginhawa ng normal. Dahil unti-unti na nitong hinahabol ang hininga nito. Mukhang wala na akong gawin kundi ang lumamo na lang. Hindi ko na kailangan pang makipagbuno para lang mabusog at mapunan ang nauuhaw kong lalamunan ng sariwang dugo ng tao. Aniya pa. Mas lalo itong nangisay hanggang sa tuluyan ng nawala ng malay. Inatake ito sa puso dahil sa sobrang takot. Karma iyan ng mga tsismosang mali-mali ang ipinagkakalat. Marami ka na yatang nasirang relasyon. Kaya marapat lang sa iyo ang ilagay sa kabaong. Ngunit bago iyon, akin muna ang sariwa mong dugo. Aniya, sabay kagat sa malaking ugat sa liig ng babae. Hindi niya iyon bibitawan hanggat hindi mauubos ang dugo nito. Kahit isang patak ay wala siyang ititira. Iyon na lang ang magiging ganti niya sa panghahamak nito sa relasyon nilang mag-asawa. Humanda ka sa akin, Emily. Pagkatapos ko sa ginang na ito, ay magtutuos tayo. Titignan ko kung hanggang saan iyang tapang na taglay mo. Kung sisirain niyo lang din ang buhay ko, mas mainam na uunahin kong sirain ang sa inyo. Muli na namang naibalita sa telebisyon ang nangyari sa ginang. Pangalawang kaso na iyon sa kanilang bayan. Kaya nagtaka maging ang mga nasa media. Naging alerto ang nasa itaas dahil sa kakaibang kamatayan lumaganap sa kanilang lugar.
Hindi rin na mga ito masasabing kagat ng ahas dahil kumukulubot ang biktima at nauubusan ng dugo. Hindi rin ang mga ito maniniwala sa mga mythical creatures na tinuturo ng iba na siyang may gawa. Napangiti pa si Edgar dahil sa panindigan na ito ng mga otoridad. Sige lang, ganyan nga, para ligtas kami mga nilalang na may ibang katauhan. Anya sa sarili habang nanonood ng television. Pakiramdam niya ay kulang pa iyon sa kaparusahan sa babae. Sana dinukot pa niya ang matabil nitong dila, kinain. Maging ang maitim at walang awa nitong puso. Naging kontento sana siya. Kahit anong gawin niyang pag-aliw sa sarili, ay si Brenda pa rin ang nilalaman nito. Araw-araw siyang nagbabantay sa labas ng paaralan. Nalalabas ito. Ngunit para siyang invisible sa mga mata nito. Dinadaanan lang siya ng sasakyan na minamaneho nito. Tila wala lang sa asawa ang presensya niya. Minsan ay sa bahay nito siya nagpupumilit na pumasok para makausap ito. Ngunit hinahayaan lang siya nitong nakatayo sa harap ng gate. Tila ba wala na itong pakialam sa kanya. Hindi naman siya maghihirap ng ganon kung hindi totoo ang panunuyo niya rito. Hanggang sa isang beses ay naabutan niya ito sa labas ng gate. Papasok na ito ngunit mabilis niyang pinigilan at nagmamakaawa siyang kausapin muna ito. Ano ba, Edgar? Hindi ka ba nakakaintindi? Kanya-kanyang buhay na tayo. Malaya ka na. Mambababae ka lang hanggat gusto mo. Parang awa mo na, mahal ko. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko magawang mambabae. Sana binigyan mo man lang ako ng pagkakataong maipakita sa iyo na hindi ako nagsisinungaling. Wala na, Edgar. Naguguluhan na ako. Ayaw ko na. Simula nang dumating ka sa buhay ko, lagi na lang akong nag-a-adjust. Naiipit ako sa iyo at sa pamilya ko. Kaya mabuti na rin sigurong ganito. Tahimik na ako. Kaya huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko, Edgar. Isa pang pagkakataon, mahal ko. At wala akong kasalanan ay magpapakumbaba ako. At ayaw mong maniwala sa akin. Hindi sasama ang loob ko sa iyo. Kasi mahal na mahal kita. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon ba kamo? Pagkatapos mong sirain ang pangako mo sa akin? Sinabi ko na, Edgar. Isang beses lang na marinig ko na may babae ka. Walang kapatawaran agad iyon. Bakit mo pa sinubukan? Kung hindi mo pala iyon babae, bakit mo sinamahan iyon sa isang kainan? May bulungan pa sa tenga kayong nalalaman. Ano? Wala lang yun? Hindi totoo yan. Malinis ang konsyensya ko, mahal. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Sapo niya ito habang nakatitig sa asawa. Tigtig na tila ba nagmamakaawa. Ngunit hindi na iyon naramdaman pa ni Brenda. Natadbo na ng galit ang pag-ibig nito noon sa asawa. Ano naman ang rason niya kung bakit kailangan pa niyang makipagkita sa ibang babae? Napakasinungaling mo, Edgar. Ganyan yata talaga kayong mga lalaki. Huling-huli na nga, i-deny pa rin. Talagang paninindigan ang kasinungalingan. Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit kailangan mo pang makipag-date sa ibang babae? Wala naman pala kayong relasyon. Hindi alam ni Edgar kung paano niya ipaliwanag lahat tungkol sa pagkikita nila ni Emily. Handa na ba siyang aminin dito na isa siyang aswang? Ano kung mas lalo pa siyang ipagtabuyan ito? Mas lalong mawawalan siya ng pag-asa na makapalapit dito. Hindi niya alam kung paano susuyuin ang asawa. Alam niya noon pa ang ugali nito. Napakatalino nitong magdesisyon. May isa itong paninindigan. Kaya nga takot siyang makagawa ng pagkakamali dito.
Pero bakit pa parang gusto talaga siyang sirain sa harap ng asawa? At sa pag-iingat niyang huwag magkamali, hahantong pa rin sa hiwalayan ang lahat. Parang ayaw ng tadhana na maging isa siyang mabuting tao kasi laging sinusubok ang kanyang pasyensya. Umalis ka na, Edgar. Kung ayaw mong mas lalo pa kitang kamuhian, umalis ka na. Bulyaw nito at saka tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay. Nasuntok niya ang gate dahil sa hindi mapigil ang galit. Minsan talaga mapaglaro ang buhay. Yung akala mong ang pinapaniwalaan mo ay totoo, maling paninira lang pala. Minsan mas lamang ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Lalo na kung ang tanging paniniwalaan ay nakikita lang ng mata, hindi ang buong istorya. Hindi alam ni Edgar kung kailangan ba niyang matuto dahil dito. Araw-araw nangungulit si Emily sa kanya, ngunit lagi naman niya itong pinagtatapuyan. Ngayon mo pa ako tatakutin. Hiniwalayan ako ni Brenda. Kaya sige, sabihin mo sa kanya na isa akong aswang. Wala na akong pakialam. Kahit anong gawin mong trap, Emily, hindi ako papatol sa'yo. Napakababa mo. Anya. Sinampal siya nito kaya umakyat ang kanyang dugo sa ulo. Nakalimutan niyang babae ang kaharap. Sinakal niya ito sa leeg. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagbabaga at biglang lumabas ang kanyang mga pangil. Maging ang mga maiitim na balahibo ay tumubo sa kanyang buong katawan at ang matatalim at mahabang kuko. Magtutuos tayong dalawa. Aswang sa aswang, Emily. Anya. Mas hinigpitan pa niyang paghawak sa leeg nito. Napaubo ito habang umiiling. Ngunit wala siyang naramdaman na pagkaawa dito. Damay-damay na to, Emily. Kaya kung nasasaktan ako, ipaparamdam ko sa iyo ito ng doble. Anya. Wala itong kalaban-laban. Hindi nito napaghandaan ang kanyang ginawa. Alanganin na itong magpalit ng anyo dahil mahina na ang enerhiya nito. Dudukutin na sana niya ang puso nito dahil sa sobrang galit niya. Ngunit sakto naman na naabutan siya ng kanyang ama at ina at mabilis siyang pinigil ng mga ito. Inablot ng mga ito si Emily at pilit na nilalayo mula sa kanya. Papatayin ko ang babaeng iyan. Ilapot niyan sa akin. Galit na sigaw niya. Tulong Edgar. Saway ng kanyang ama. Hindi ako kakalma. Kayong dalawang dahilan. Kung bakit nadikit sa akin ang hayop na impaktang iyan. Nasisira ang buhay ko dahil sa halimaw na iyan. Sigaw pa niya. Makapanglait ka sa akin, ha. Akala mo naman hindi ka halimaw. Pareho lang tayo ditong mga aswang. Huwag kang magmalinis. Akala mo hindi ko nakita kung paano mo pinatay ang ginang na may-ari ng karinderya na kinainan natin noong araw na nag-usap tayo. Sumbat ni Emily. O ganon, hindi sana nagpakita sa akin. Dahil kahit busog ako, hindi ako mag-alinlangan na idagdag ka sa aking tiyan. Ang maitim mong dugo. Natahimik ito. Maging siya ito mahimik nang sumigaw ang kanyang ina. Tahimik kayo. Ano ba kasi, Edgar? Bakit? Anong meron sa babaeng iyon? Pangit ang tingin sa iyo ng pamilya ng babaeng iyon. Samantalang kung kay Emily ka, mamahalin ka ng gusto ng mga magulang niya. Hindi ka na rin magpapakahirap dahil alam mo naman na mayaman sila. Saad ng kanyang ina. Mukhang pera ka kasi, ina. Kayo ni ama. Ano ba? Umalis na kayo dito. Hindi niyo ako makukumbinsi na mahalin ang babaeng ito. Kahit gagapang pa ako sa hirap.
Bilis na kayo. Bilis! Tinignan lang siya ng mga ito at mabilis na humakbang papalabas. Halos hinihingal na siya sa galit. Bakit ba kasi uutusan ng puso niya kung sino dapat ang pwedeng mahalin? Isang linggo siyang hindi nagparamdam kay Brenda. Inakala niyang mamimiss din siya nito at maawa sa kanya. Akala niya sa pagbalik niya matapos ang isang linggo ay kakausapin na siya nito. Ngunit nalaman lamang niya na nasa ibang bansa na ito. Ang bahay ay binenta nito sa murang halaga. Makaalis lang agad at wari niya ay sinadya nitong takasan siya. Naglasing siya ng sobra sa gabing iyon. Halos malunod na siya sa alak. Hindi niya matanggap na tuluyan na siyang iniwan ng asawa. Wala nang kabuluhan pa ang pagiging mabuting tao para sa kanya. Kaya simula ng araw na iyon ay mas magiging mabangis pa siya. Wala siyang pipiliin, bata man o matanda, mabait man o mabuting nilalang. Wala siyang sasantuhin. Lahat ng pwedeng mabiktima ay magiging biktima. Hinding-hindi siya maaawa. Sa trabaho, kahit anong overtime niya, pagpapagod sa sarili, ay hindi pa rin mababawasan ang sakit sa puso na kanyang nararamdaman. Mas mabuti pa yatang sinaksak na lang siya ng kutsilyo kaysa ganong maghihirap ng sobra ang kanyang puso. Isang umaga, nagising siya ng pasukin ng konting liwanag ng araw ang bintana ng kanyang kwarto. Napatakip siya ng mata dahil nasisilaw siya rito. Sinadya niya na huwag magpaalarm dahil day off naman niya sa araw na iyon. Malamang ay alak na naman ang kanyang aatupagin sa isang buong araw hanggang sa gabi at magdamagan pa. Samantalang hindi alam ni Edgar na nasa bayan lang ang asawa. Nag-leave lang ito ng 2 buwan at balak talaga nito na pagtaguan siya. Balak nitong hanapin ang babaeng sabi ay karida niya. At isang beses nga ay nakita nito si Emily na nagpupumilit na kausapin siya. Mula sa di kalayuan ay namatsyag lang sa Brenda. Nang makaalis ng babaeng sakay ng tricycle, ay pinasundan din agad na Brenda ng inuupan niyang tricycle ang babae. Hanggang sa marating nito ang isang malaki at konkretong bahay. Napagtanto ni Brenda na isang mayaman din ang babae. Nailing na lamang ito. Talagang pinipili ni Edgar ang mga mayayaman. Marahil ay gusto nitong tamasain ang buhay na marangya. Hindi na mamroblema sa pera. Sa utak iyon ni Brenda. Nailing pa ito habang iniisip iyon. Sa isip nito ay mukhang pera si Edgar. Bubuksan na sana ni Emily ang gate nang biglang lumapit si Brenda dito. "Kumusta?" tanong ni Brenda dito. "Oh, kilala mo pala ako," sagot ni Emily nang may ngiting pilyo. Ginantihan din ito ni Brenda ng peking ngiti. "Mas kilala mo naman ako, hindi ba?" tanong ni Brenda dito. Walang emosyon na mababanaag sa mukha ni Emily. Hinagod pa nito ng tingin sa Brenda mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi pa rin siya natinag. "Ako si Brenda, ang asawa ni Edgar," pakilala niya habang nakataas ang kilay. "Ops, correction, dating asawa. Hiniwalayan mo na, hindi ba? Di, pwedeng maging akin na rin siya." Biglang uminit ang ulo ni Brenda sa kaharap. Nuknukan ang kakapalan ng muka at tila ay pinagmalaki pa nito ang pagiging kabit nito. "Ilagay mo sa lugar ang kalindian mo, kabit. Mukhang nakalimutan mo na ikaw ang dahilan kung bakit hiniwalayan ko ang aking asawa."
Buti hindi ka pa niya nakalbo. Kinaya mo naman ba lahat ng pagwawala niya? Siguro naman na sising-sisi ka na sa pagiging ahas mo. Utoklaw pa. Halos kainin na nito si Brenda sa galit. Itig pa lang nito ay parang lalamunin na si Brenda. Ayusin mong pananalita mo. At baka nakalimutan mong nasa harapan ka ng bahay ko. Pwede kitang gawing karne at ilagay sa freezer para maging ulam sa loob ng 1 linggo. Pananakot nito. Ganun. Kinalibutan naman ako. Nakakatakot. Matatakot ka talaga dahil hindi mo alam kung anong pwede kong magawa sa'yo. Uwi ka nito. Bigla na lang nagbabaga ang mga mata nito at lumantad ang 2 matatalim na pangil. Napaatras si Brenda dahil sa takot. Ngunit tumawa ito at sa isang kisang mata lang ay bumalik muli sa normal ang mukha nito. No, natakot ba kita? Simple lang yon. Sa susunod, asahan mong ako na naman ang bubulaga sa pamamahay mo. Alis na. Taboy nito kay Brenda. Hindi na nga siya nakapagsalita pang muli. Tila hindi pa siya nakabawi mula sa pagkabigla. Alam niyang hindi siya namamalikmata. Totoo ang kanyang nakita. Pagparating sa bagong bahay na pinili niya, ay pumasok agad siya at sinigurong nakakandado lahat ng pintuan at bintana. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang babaeng iyon. Anya, halos mapraning na siya sa kakaisip. Parot parito siya habang iniisip si Edgar. Paano pala kung ginayuman ito si Edgar? O di kaya ihahawaan ng pagiging aswang? Parang gusto na niyang maawa sa kanyang asawa. Paano kung biktima lang din pala ito ng babae? Pero hindi siya sigurado. Naguguluhan siya masyado. Mas lalo yata siyang na-stress. Nag-leave siya sa trabaho para makapagpahinga ang utak. Pero dahil sa ginawa niyang pagbuntot sa babaeng Edgar, ay tila binigyan lang niya ng problema ang kanyang sarili. Bakit siya maniniwala sa gayuma? Lokohan. Bakit siya maniniwala sa aswang? Malikmata lang ng kanyang nakita. Napahilamos siya ng mukha. Mas lalong nagulo ang kanyang isipan. Samantalang, ganun pa rin ang kinagawian ni Edgar. Walang araw na hindi umuuwing lasing. Lalo na nung malaman niya na pinaaanal ni Brenda ang kanilang kasal. Mas lalong nawala na siya ng pag-asa na mabuo ulit ang kanilang pagsasama. Matapos ang pagliliti sa kaso ng kanilang annulment, ay ibinalita ng abogado ni Brenda na ipanalo niya ang kaso. Magiging single na siya ng tuluyan, tulad sa mga nakikinig ngayon. De joke lang. Mas naging buo pa na ang kanyang desisyon na mag-resign na ng tuluyan at mag-ibang bansa na lamang. Doon na niya balak magtrabaho para buhayin ang sarili. Ang mahalaga ay mailayo na niya ang sarili sa mga taong nanakit sa kanya. Hindi na niya gugustuhin na makita pang muli ang pagmumukha ng mga ito. Umuwi siya sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang mga magulang. Upang kahit papano ay hindi na mga ito mag-alala sa kanya. Anak, pwede naman na doon ka na lang tumira sa ating resort. Pwede mong i-manage iyon para naman may paglibangan ka. Hindi naman alam ni Edgar ang tungkol doon, hindi ba? Suwestyon ng kanyang ina. Huwag na mama, naiproseso ko na ang mga papeles ko. Huwag kayong mag-alala. Tatawag naman ako madala sa inyo ni Papa. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi ka na ba talaga mapigil namin? Oo mama, matagal ko na rin itong pinag-iisipan. Kaya hayaan niyo naman ako para sa sarili ko. May sariling desisyon at pag-iisip naman ako, hindi ba?
Walang magawa ang kanyang mga magulang, kundi ang pumayag. Wala rin ang mga itong magawa para sa sariling kapakanan din niya iyon. May tiwala din ang kanyang mga magulang sa kanya. Kaya talagang mabigat ang loob ko sa taong iyon sabat ng kanyang ama. Tumigil na ito sa pagkain at tumayo na para lumipat sa sofa kung saan ito paboritong tumambay at magbasa ng mga comics. Pa, hindi naman pwede nating diktahan ang ating mga puso. Ikaw nga, di ba? Ayaw nila lolo at lola sa'yo noon kasi basagalero ka. Anong ginawa mo? Tinakas mo lang naman si mama, di ba? Ganon ang magagawa ng pag-ibig, papa. Huwag ka nang mag-deny. Oo, pero hindi ko ginawang magloko. Sayang yung pagtanan ko sa kanya kung hindi rin naman pala ako makokontento. Natahimik siya sa sinabi ng ama kasi siya nagmatigas at sinuway ang mga magulang. Pero sa huli ay niloko rin lang naman. Pero ayos lang din dahil maaga niyang nalaman. Hindi pa siya tuluyang matatali dito dahil wala pa silang anak. Matapos ang paghihintay niya ay sa wakas, nakalipad na rin siya patungong ibang bansa. Kahit isang housekeeper lang ang kanyang mapapasukang trabaho doon sa ibang bansa. Ang mahalaga ay mabili niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Makapag-ipon din siya ng malaki para sa kanyang kinabukasan. Hindi niya binalak pa na magkaroon muli ng bagong pag-ibig. Nakakatrauma para sa kanyang lahat. Samantalang si Edgar ay mas lalong nalulung sa alak nang malaman na annulled na ang kanilang kasal ni Brenda. Wala na itong habol pa sa dating asawa. Wala naman siyang pakialam tungkol sa pag-aari nito. Ang makasama nito habang buhay at magkaroon ng anak para matawag na totoong pamilya. Yun ang pangarap sana niya. Ngunit hindi na kailanman mangyayari pa. Halos gabi-gabi ay nasa bahay niya sa Emily. Sa pilitan siya nitong inaalagaan kahit ayaw niya. Hanggang sa dumating sa punto na nauubos na ang kanyang pasyensya sa dalaga. Hindi nga kita kailangan. Umalis ka na. Bulyaw niya rito. Kahit anong pagtataboy ang gawin mo, hindi ako aalis dito. Aalagaan kita dahil mahal kita. Pagmamatigas na Emily. Ikaw ang dahilan ng pagkawasak ng aking buhay. Gusto na kitang patayin. Ngunit pinipigil ko ang aking sarili. Dahil kapag hindi ka aalis sa harap ko, ngayon ko puputulin ang natirang pasyensya ko sa iyo. Ano? Maalis ka. Magiging pagkain kita ngayon. Bulyaw niya rito. Lango na rin siya sa alak, kaya wala na siya sa sariling pag-iisip. Pareho tayong aswang. Alam mo yan, Edgar. Oo, alam ko. Pero hindi ako magdadalawang isip na talunin ka at gawing pagkain. Bukod doon ay magiging doble ang aking lakas at kapangyarihan dahil isang aswang ang naging pagkain ko. Alam mo rin yan, di ba? Hindi nagpatinag si Emily. Madalas kasi niya itong tinatakot, kaya akala nito ay ganon pa rin iyon. Ngunit napaatras ito nang biglang maganyong halimaw sa Edgar. Huli na para tumakas pa, Emily. Lumaban ka na lang. Baka sakaling maidepensa mo ang iyong sarili. Kung panalo ka, makakauwi ka ng ligtas. Ngunit kapag talo ka, ipagpaumanhin mo sapagkat may kalalagyan ka sa tiyan ko. Anya. Walang magawa sa Emily kundi ang mag-ibangan niyo. Kailangan niyang ilaban ang kanyang buhay. Wala ka talagang utang na loob, Edgar.
Matapos ko mag-alala sa iyo. Pagkatapos kitang alagaan, ganito ang igaganti mo. Halos maiyak na ang dalaga. Tumawa lang ng pagak si Edgar. Hanip ka rin, Emily. Matapos mong sirain ang relasyon naming mag-asawa, may mukha ka pang isusumbat sa akin na inaalagaan mo ako. Ilang beses ba akong nagtimpi? Dahil nandiri ako sa presensya mo. Hindi kita inutusan na alagaan ako. Kaya dapat dumistansya ka sa akin. Aniya at pagkatapos ay tinalunan niya ang dalaga. Sabay dagan sa tiyan at sinakal ang leeg gamit ang kanyang kanang kamay niya. Ilibos mo na ang lakas at kapangyarihan na mayroon ka, Emily. Sabi mo naman na kaya mo akong labanan, hindi ba? Sige, lumaban ka. Pilit nitong kumakawala mula sa pagkakadagan ni Edgar. Ngunit sobrang lakas niya. Maging ang iniusal nitong Latin ay tinatawanan lamang ni Edgar. Kalimutan mo bang pareho tayong aswang dito? Hindi mo magagamit laban sa akin iyan. Kahit isa kang mandarakit, hindi mo pa rin kaya ang Latin na aking taglay. Kaya ipagpaumanin mo. Naubos ng natitirang pasensya ko sa iyo. Wika niya. At walang alinlangang kinagat ang malaking ugat nito sa leeg. Walang alinlangan kahit pa. Alam niyang may kaya ito. Kaya ng mga magulang nito ng bagbagayad para lang matunton ang salarin. Ngunit ano naman ang magiging pruweba nila? Pwede niyang itanggi at sabihin na umuwi na ito. At hindi niya alam kung saan na nagpunta. Bahala na. Basta't nakapaghiganti na siya. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang doble na ang kanyang lakas at kapangyarihan. Kaya hindi siya matatalo ng sino mang makakalaban. Lalong hindi siya mabilis mahuli ng mga tao. Naging masama man siyang nilalang. Iyon dahil ay may nag-udyok sa kanyang maging ganoon. Hindi niya ginustong maging masama. Hindi niya lang matiis na hindi may paghiganti ang sarili. Ayaw niya ng hindi patas, kaya pasyensyahan na. Dahil walang tao na pwedeng umargabyado sa kanya. Maaga siyang nabalabog dahil sa ingay ng pintuan sa labas ng kanyang bahay. Ayaw sana niyang bumangon ngunit kailangan niyang harapin ang nasa labas. Wala itong balak na tumigil hanggat hindi niya ito haharapin. Pungas-pungas pa siya habang binubuksan niyon. Tuluyang nagising ang kanyang diwa nang marinig ang sigaw ng ina ni Emily. Nasaan si Emily? Magtatanghali na, tulog ka pa rin. Anong ginawa mo sa anak ko? Ilabas mo ang anak ko. Bulyaw nito. Sandali, ang ingay mo. Anong akala mo sa akin? Tagabantay ng anak mo? Malaki na iyon. Alam na nun kung paano umuwi. Hindi ako hanapan ng nawawalang anak. Kaya huwag mong iniistorbo ang tulog ko. Gigising ako kung kailan ko gusto. Dahil wala akong obligasyon na bantayan ang mundo. Galit na litanya niya sabay sarado ng pinto. Akala niya ay madadaan niya sa tapang-tapangan ang mga magulang ni Emily. Ngunit mas lalo lang yata umaakyat ang dugo sa mga ulo nito noong pinagsara niya ng pinto. Sa galit ng ama ni Emily ay buong lakas nitong sinipa ang pintuan. Nasira ito at diretsong natumba kay Edgar. Wala siyang magawa kundi ang saluhin ito at itayo sa gilid. Hindi niya akalaing ganoon magalit ang ama ni Emily. Wala pang may bumastos sa akin ng ganyan, hayop ka. Wika nito sabay palit ng anyo. Nagulat siya dahil hindi niya akalaing kaya nitong ipakita ang ibang katauhan nito kahit sa liwanag. Mabuti na lang at mataas ang gate na yari sa lumang asero. Ang lumang asero iyon na kanyang inipon mula sa pagko-construction. Galit na galit at nakakatakot na anyo ng halimaw ang nasa kanyang harapan na mga sandaling iyon.
Pilit siya ng mga ito na pinapaamin kung nasaan si Emily. Gaya ng kanyang sinabi, hindi niya aaminin na siya ang pumatay. Sa pilitang pumasok ang mga ito sa kanyang bahay. Kaya nakita ng mga ito ang bakas ng dugo sa sahig na hindi pa niya nililinis. Iyon ang naiiwang mga patak ng dugo ni Emily nang makipagbuno ito sa kanya. Anong dugo ito, Edgar? Kaninong dugo ito? Kay Emily ba? Ngiyak-ngiyak na tanong ng ina ni Emily. Masama ang tingin ng ama ng dalaga sa kanya. Kulang na lang ay lamunin siya nito. Pinilit lang niyang pakalmahin ang sarili. Hangga't walang rason para makipaglaban ay hindi siya lalaban. Basta't wag lang siyang galawin ito ay hindi aakyat sa kanyang ulo ang dugo. Tapat ka kung hindi. Babalatan kita ng buhay. Dudukutin ko iyang puso mo at mga lamang loob mo. Kaya umamin ka na. Bulyaw ng ama ni Emily. Wala akong aaminin. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Utos niya. Hindi kami alis hanggat wala ang aming anak. Dito lang siya madalas magpunta sa iyo. Kaya sabihin mo, anong ginawa mo sa anak namin? Wala akong pakialam sa anak niyo. Alam niyo pala ang ginagawa ng anak niyo. Bakit hindi niyo sinaway? Hindi ba yun kahihiyan sa inyo? Hindi na napigil ng ama ng dalaga ang sarili. Nagalit ito ng gusto dahil sa pagiging matigas niya. Kaya ginamitan siya na ito ng taglay nitong lakas at kapangyarihan. Ngunit nasa dugo niya nananalita ang kapangyarihan at lakas na taglay ni Emily. Nagsamang lakas at kapangyarihan niya ng dalaga, kaya mahihirapan itong patinagin siya. Kita niya ang pagkagulat nito nang makitang tila isa siyang bakal na naisolda sa kanyang kinatatayuan at hindi man lang natinag kahit kaunti. Samantalang hindi inaasahan na Brenda na pagdating niya ng Amerika, ay matatagpuan niya doon ang kanyang matalik na kaibigan noong high school. Sa Amerika na ito nagkolehiyo dahil mayaman ang angkan, kaya hindi na sila nagkita muli hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Naghahanap ito ng mag-aalaga ng anak nito sa 4 na taong gulang na anak. Siya ang nagboluntaryo upang may trabaho na agad siya at hindi na siya kailangang maghanap pa. Grabe itong anak mo, Bete. Sobrang kopya ni Rafi. Kaya pala talagang nagkatuluyan. Gulat na tanong niya nang makita ang batang nais nitong paalagaan sa kanya. Si Rafi ay kaklase rin nila noong high school. Isang secret millionaire. Kaya napakaswerte ng kanyang kaibigan. Oo sinundan kaya ako nun dito sa Amerika. Kaya heto, nagbunga ng pagiging obsessed niya sa akin. Nito. Nagtawanan silang dalawa nang biglang lumapit ang anak ni Bete. Hi. Tawag nito sa kanya sabay kaway. Hello, ang bait at ang gwapon mo naman. Niya. Ngumiti naman ito. Halatang disiplinado at mabait kaya napahanga si Brenda. Bigla niyang naalala si Edgar. Kung may anak siguro sila ay tiyak na sobrang gwapo din. Kaso ay sa 3 taon nilang pagsasama nito, wala silang nabuo. Naisip niyang siguro ginusto iyon ng tadhana dahil maghihiwalay din sila. Kawawa ang bata kung sakali. Ramdam niya ang pangungulila sa unang ilang buwan ng kanyang buhay sa Amerika. Ngunit unti-unti niyang sinanay ang kanyang sarili. Matalino siya at kayang tumayo sa sariling mga paa. Noon pa lang nag-aaral pa lang siya sa pagiging teacher. Kaya sanay na siyang mag-isa. Siguro nga ay nangungulila lang siya sa presensya ng asawa. Ngunit alam niya na malalampasan din niya ang lahat. Mabuti na lang at naaaliw siya sa presensya ng anak ni Bete.
Bibo ito, mabait. Kaya ito lagi ang nagtatanggal ng kanyang lungkot. Napakatalinong bata nito dahil lahat na lang ay tinatanong at gusto lagi ay may paliwanag. Mabuti na lang at isa siyang teacher, kaya mahaba ang kanyang pasyensya sa mga makukulit na bata. Alam niyang nagmana ito sa ama nitong si Rafi. Tahimik lang ito noon subalit napaka-genius. Halos pamilya lang din ang trato ni Betty at Rafi sa kanya. Kaya maswerte pa rin siya dahil doon siya dinala ng kanyang kapalaran. Paminsan-minsan ay tumatawag siya sa kanyang ama at ina para kamustahin ang mga ito. Masaya rin ang mga ito nang malaman na nasa bahay siya ni Betty. Kilala din ng mga ito si Betty dahil madalas niyang itong dinadala sa kanilang bahay noon. Doon sila madalas kumakain ng tanghalian. Samantala, sa panig naman ni Edgar, walang magawa ang mga magulang ni Emily nang hindi niya inamin ang ginawa niya sa dalaga. Hindi na natagpuan ang katawan nito, kaya marahil ay nakain na ito ng iba nung itinapon niya ito sa ilog. Dugo lang naman ang kailangan niya sa isang katawan. Matapos ang ilang buwang paglalasing, napagtanto niyang wala siyang mapapala, kaya nagporsige siya na maiahon ang kanyang buhay. Napagtanto niyang walang mangyari sa kanyang pagkalugmok kung hindi siya magpoporsige na aangat. Gagamitin niyang sandata ang mapapait na karanasan na dinanas niya sa kanyang buhay. Sinimulan niyang kumuha ng kontrata. Nilakasan niya ang kanyang loob. Marami na siyang alam na skill sa pagko-construction. Kaya buo na ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Lakas ng loob, karanasan at talento lang ang puhunan. Alam niyang aahon siya sa buhay. Hindi na niya namamalayang sa paglipas ng ilang araw, buwan at taon, ay isa na siyang milyonaryo. 3 taon pa lang naman simula nung hiwalayan siya ni Brenda. Pero pagramdam niya ay kahapon lang nangyari. Ang napakasakit na bagay pa rin para sa kanya. Ang layo mo na sa dati, anak. Sobrang yaman mo na. Ang dami pang nakahilarang proyekto mo. Ang laki ng tiwala na ibinigay sa iyo ng ininyero mo. Natuto ang saad ng kanyang ina. Hindi ko nga rin inasahan ito, Nay. Akala ko hanggang pagiging lasinggero na lang talaga ang buhay ko noon. Simula nung iniwan ako ni Brenda. Marahil ay ginawa ito ng Panginoon upang mapatunayan ko sa aking sarili na may malayo rin akong mararating. Aniya, at ibang-iba na akong magsalita. Masaya rin ang kanyang mga magulang at pamilya sa tagumpay ng kanyang tinatamasa. Oo nga pala, anak, di ba ng ating bunsong si Esang? Dadalo ka, ha? Alam mo na, isasalin ko na rin sa kanyang mutya ng aswang na taglay ko. Uwi ka nita. Oo, Nay, darating ako. Pamabuti na rin yan para malayo sa panganib. Minsan ang pagiging aswang natin ang siyang naging proteksyon natin laban sa mga masasamang tao dito sa mundong ito, Nay. Anya. Gabi ng pagdiriwang. Halos buong mag-anak lang din nila na laing kalibunan ang narawan. Saktong kabilugan ng buwan. Maraming sabik na makita ang kanilang bunso na maging katulad nila. Nasasabik sa sariwang dugo, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Isang bikang inalay ng kanilang ama para sa bunso. Iyon ang unang maging biktima nito sa oras na iyon ng kanilang pagdiriwang. Hanggat maaari ay mga alagang hayop lang ang kanilang binibiktima. Ngunit ang hindi alam ng pamilya ni Edgar, ilang tao na rin ang kanyang nabiktima. Lalo na kapag may kasalanan ang mga ito sa kanya. Hindi siya nakakaramdam ng awa, lalong hindi siya nakokonsyensya. Samantala,
Araw ng linggo na makatanggap ng tawag sa Brenda mula sa kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Pero emergency daw, kaya kailangan niyang umuwi agad. Kaya tanong-tanong niya kung bakit ay ayaw nitong sagutin. Kaya wala siyang magagawa kundi ang bumili ng tiket para masagot ang kanyang katanungan. Paglapag ng eroplano, bigla niyang nasabing marating na agad niya ang bahay ng kanyang mga magulang. Sobrang nag-alala siya sa mga ito. Hindi na rin halos mawala sa kanyang dibdib ang kabang hindi maipaliwanag. Wala man lang siyang ideya kung ano na ang nangyayari. Subalit naiiyak siya ng walang dahilan. O hindi pa lang niya alam kung ano ang dahilan. Naguguluhan din siya sa kanyang nararamdaman. Malalim ang kanyang pag-iisip habang sakay ng taxi. Ngunit bigla itong tumigil. Tirik at napakasakit ng sikat ng araw, kaya napareklamo siya. Manong, bakit? Kainaman at ang init pa ng panahon. Reklamo niya. Pasensya na po ma'am, sira na naman yata ang makinarya nitong taxi na dala ko. Bigla na lang namatay. Nito. Napahilot si Brenda ng kanyang sentido. Unang araw sa Pilipinas, kamalasan na agad ang bumungad sa kanya. Bumaba siya para maghintay na lang ng ibang taxi. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at halos 15 minutos na rin yon nung may biglang tumabing kotse sa kanyang tabi. Ayos ka lang binibini? Tanong ng isang pamilyar na boses. Paano ako maging maayos sa lagay na ito? Galit na tanong niya. Ngunit napalingon bigla ng mabosesan ito. Edgar? Gulat na sambit niya sabay lingon. Brenda. Gulat ding tugon ito. Bakit ka bumaba sa kalgitnaan ng highway? Ang init dito. Mamaya magkasakit ka pa. Nag-aalalang wika ni Edgar. Tila ba walang nakaraan at normal lang ang lahat. Tumiri kasi ang makina ng taxi kaya kailangan kong lumipat. Anya. Ganon ba? Halika. Ihahatid na lang kita. Sa bahay ka ba ng mama mo diretso? Tanong nito. Mangulang siya na tila ba nahihiya pa sa dating asawa. Agad na kinarga ni Edgar ang kanyang mga maleta at sinakay sa kotse nito. Binuksan din ito ang pintuan ng kotse at pinaakyat si Brenda. Umakyat ka na. Ang tindi ng init. Mamaya magkasakit ka. Utos ni Edgar. Binayaran kaya na Brenda yung taxi, no? Habang nasa biyahe, ay tahimik lang sila pareho. Hindi alam ni Brenda kung paano umpisahan ang magpasalamat. Hindi niya akalaing sa dami ng mga taong pwedeng kasalamuhan niya sa panahong iyon ay ang dating asawa pa talaga. Napahanga pa siya dahil ang laki na ng pinagbago nito. Mas lalong naging malinis sa katawan, mas pumogi, at halos hindi na tumanda. Halatang may kaya na ito sa buhay, lalo na ang kalidad ng kotse na minamaneho nito. Alam niyang mamahaling klaseng kotse ito. Kanina ka pa titig na titig sa akin, mahal. Hindi mo man lang ba ako kamustahin? Tanong ni Edgar. Nagulat siya dahil pasimple pala siya nitong binabantayan. Hindi Tsaka bakit mahal? Hindi na kita asawa, alam mo yan. Hindi ako nawawala ng pag-asa na palang araw. Muling magkaros ang landas natin. Kahit mag-umpisa ako sa panunuyo. Basta maibalik ka lang sa akin, Brenda. Kita mo naman hindi ba? Tinadhana talaga tayo. Sa dami ba naman ang pwedeng dadaan sa iyo sa tagpong iyon? Pero ako ang pinadala ng Panginoon. Hindi mo ba naisip yan? Kasi nga tinadhanang maging tayo pa rin. Hindi alam ni Brenda kung ano ang isasagot sa napakahabang hirit ng dating asawa. Pagkawari niya ay may punto rin naman ito. Ngunit hindi siya pwedeng basta na lang magtiwala.
Baka sakaling nagpapakitang gilas lang ito. Pwede ba, Edgar? Huwag mo muna akong kausapin ngayon. Pagod ako sa biyahe. At saka wala pa akong tulog masyado. Salamat na lang dahil ikaw ang nag-rescue sa akin. Babayaran naman kita. Kailan pa ako tumatanggap ng bayad galing sa'yo? Ilang beses nang ganito, hindi ba? Ako lagi ang bayani mo sa tuwing aberyado ka sa daan. Kaya wag mo nalang itanggi pa na hindi mo alam na tayo talaga ang tinadhana hanggang sa huli. Sagot nito. Hindi alam ni Brenda kung kikiligin ba siya. Ngunit pagkaramdam niya ay bumalik siya sa pagiging teenager. Yang bang 11 anyos, di joke lang. Ngunit naalala niya ang ginawang pambababae nito. Hindi siya pwede basta magtiwala ulit dito. Ang kulit mo, Edgar. Pwede ba pagod ako? Oo nga pala. Pasensya na, mahal ko. Masyado lang akong nasabi at nangungulila sa iyo. Condolences nga pala, mahal ko. Condolence? Bakit? Sinang namatay sa pamilya ko? Hindi mo alam. Kaya ka nga umuwi, hindi ba? Ha? Bakit? Naguguluhan siya at kinakabahan sa sinasabi ng dating asawa. Kaya ba siya pinauwi? Nanginginig maging ang kanyang mga kalamnan. Bigla na lang siyang naging apektado sa mga sinasabi ng dating asawa. Hindi na rin nagsalita pa si Edgar. Napagtanto nitong wala palang alam si Brenda sa nangyari sa kanyang ama. Nagsisisi tuloy si Edgar kung bakit nasabi niya iyon. Hindi siya alisto na maaaring itago muna ng pamilya ang pangyayari. Bakit ka nga pala umuwi? Tanong na lamang ni Edgar sa kanya upang maiba ang usapan. Tinawagan ako ni Mama na pauwiin para makapagbakasyon. Matagal na rin na hindi ko na sila nadalaw. 3 taon yata. Hindi na ako tumanggi pa nang sabihin ni Mama na magbakasyon muna ako. Tumango lang si Edgar. Hindi na siya muling nagsalita. Naawa siya sa dating asawa. Alam niyang masasaktan ito ng sobra. Oras na malaman itong wala na ang ama nito. Pagkarating sa malaking bahay, ay bumungad sa harapan ni Brenda ang maliit na perasong itim na tela na nakadikit sa harap ng gate. Anong ibig sabihin nito? Nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Nabahala na rin si Edgar. Alam niyang masasaktan ito ng sobra dahil mahal na mahal nito ang ama. Kahit sinong anak masasaktan ng sobra kapag mawawala ng magulang. Madalas pa naman sa mga babae ay papa's girl. Bumukas ang gate at bumungad sa kanila ang ilang mga kamag-anakan ni Brenda. Madalas ay sa parte ng kanyang ama. Hanggang sa dumapo sa kanyang isang puting kabaong na napaikutan ng mga bulaklak na puti at kandila. Nagsimula na siyang humagulgol. Alam niyang ang kanyang ama ang laman ng kabaong na kanyang nakikita. Hindi pa man nakaparada ng husto ang kotse, ay mabilis na siyang bumaba at patakbong nalapitan ang nakahimlay na ama. Papa, Sigaw ni Brenda habang patakbong lumapit sa kabaong. bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hindi ko alam? Hagulgol niyang sabi. Ilang taon na ba niyang napabayaan ang kanyang mga magulang? Masyado niyang inabala ang kanyang sarili para hanapin ang sarili. Hindi sumagi sa kanyang isipan na paubos ng oras ng kanyang mga magulang sa mundo. Sana man lang hindi siya naging makasarili. Naging sarili niya ang kanyang inuuna. Hindi niya na naiisip ang kanyang mga magulang. Ano pang magagawa niya? Huli na ang lahat. Kahit hihingi pa siya ng patawad sa ama, hindi na siya nito maririnig. Wala nang pagkakataon pa na bumawi. Brenda, kahit sa akin itinago niya ang sakit niya. Ayaw niya na mag-alala tayo, lalo na ikaw.
Alam mo namang mahal na mahal ka ng iyong ama, hindi ba? Kaya ayaw niyang mag-aalala ka. Wika ng kanyang ina. Nananatili si Edgar sa kanyang tabi. Nakikiramay nito sa kanyang pasakit. Kung magdamag siyang hindi natulog sa lamay ng kanyang ama, tahimik lang si Edgar sa gilid niya. Kahit pa masama ang titig ng kanyang ina dito. Si Edgar ang sinisisi ng kanyang ina kung bakit siya napalayo sa mga ito. Hinintay nito na dumistansya si Edgar sa kanya para masumbatan sa lahat ng hinanakit nito. Nahalata iyon ni Edgar, subalit hindi ito nagpatinag. Handa ito sa lahat ng isusumbat ng ina ni Brenda. Tatanggapin niya lahat ng masasakit na salita mula dito kung sakali. Sa pagkakaalam din kasi nito, ay nang babae siya. Hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Pero sa utak na Edgar, ay wala siyang dapat ipaliwanag. Dahil kahit minsan, hindi nangyari ang inaakusa ng mga ito. Lumalim na ang gabi, kaya naisipan ni Edgar na pagsabihin sa Brenda na magpahinga. Katabi nito ang ina. Nag-uusap ang mga ito. Kaya halos pabulong lang iyon sa tenga ng dating asawa. Lumingon naman ito sa kanya kaya nilakasan na niya ang kanyang boses. Wala ka pang pahinga, sabi mo kanina. Kaya magpahinga ka na. Baka magkasakit ka niyan. Utos ni Edgar. Ayos lang, Edgar. Sanay ako sa puyatan. Saka ito na lang ang pabawi ko sa aking papa. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo, Brenda. Kailangan din ng katawan mo ang pahinga. Wika ulit ni Edgar. Tama siya, anak. Umakyat ka na muna sa kwarto mo. Pinalinis ko na iyon sa katulong natin. Maraming araw pa naman para pagpuyatan ang lamay ng iyong ama. Segunda ng kanyang ina. Wala siyang magawa kundi sundin na ang mga ito. Naiwan si Edgar at ang ina ni Brenda. Hinanda na ni Edgar ang kanyang sarili. Alam niyang marami siyang maririnig na masasakit na salita sa mga sandaling iyon. Paglingon pa lang nito, ay nanlilisik na ang mga mata. Ang katulad niya itong aswang, malamang nag-ibang anyo na rin ito agad. Napaubo siya para linisin ang kanyang lalamunan. Kapal ng mukha mong magpakita pa sa anak ko. Pagkatapos ng ginawa mong panloloko sa kanya. Sumbat nito. Hindi ko yan ginawa, Nay. Mali lang talaga ang pagkakaintindi ni Brenda. At kasalanan pa ngayon ng anak ko kung hindi mo sinaktan ang puso ni Brenda. Hindi sana niya gagawing umalis at pumunta sa malayo para lang makalimutan ka. Sumbat pa nito. Hindi na nagsalita pa si Edgar. Hindi rin siya paniwalaan nito kung ipapaliwanag at depensahan niya ang kanyang sarili. Ano na? Hindi ka pa ba aalis? Asahan mo bang may haharap sa iyo dito? Hindi ka welcome sa pamamahay na to. At noon pa lang, mag-asawa kayo ni Brenda. Alam mo nang mainit ang dugo namin sa iyo. Sa dinami-dami ba naman kasi nang pwedeng mapili ni Brenda na maging katuwang sa buhay? Ikaw pa talaga na pinakaayaw namin sa lahat nung pinakilala kanyang nobyo. Nasaktan siya sa lahat ng mga narinig sa gabing iyon. Parang gusto niyang maging halimaw sa harap nito. Ngunit kailangan niyang magpigil dahil maraming tao. Bukod pa doon ay biyanan niya ang kaharap. Kaya't matagal na silang hiwalay ni Brenda, ay biyanan pa rin ang turing niya dito. Kaya umalis na lang siya at sa malayo na inilabas ang kanyang pagiging halimaw. Nagwala siya sa gitna ng isang masukal at bakanting lote. Hindi niya mapigil ang maging anyong halimaw. Nililisik at nagbabaga ang kanyang mga mata sa galit. Muli na namang nanuyot ang kanyang lalamunan. Kailangan niyang mag-ikot upang maghanap ng pagkain dahil hindi siya makokontento nang walang mabibiktima. Oras na magigising ang katauhang halimaw niya. Saka lang siya uuwi ng kanyang bahay
kapag busog at napagbigyan na niya ang kanyang hininga. Makalipas ang 2 linggo ng lamay ay inilibing na ang ama ni Brenda. Walang araw na hindi bumibisita si Edgar sa dating asawa. Kahit pa masama lagi ang tingin ng ina nito sa kanya, nais niyang patunayan sa dating biyanan na totoong mahal niya ang anak nito. Bumabawi rin si Brenda sa ina. Inaalagaan niya ng gusto dahil patanda na ito at ayaw niyang maggaya sa ama niya na kung kailan patay na ay tsaka lang niya naisipan na pagsilbihan ito. Naghahaponan silang mag-ina nang dumating si Edgar. Parang teenager ang dating ni Brenda dahil lagi siyang kinikilig tuwing makikita ang dating asawa. Aminado siyang namimiss niya ang pagiging malambing nito noon. Sinalubong niya ito sa harapan ng gate. Mas lalo siyang kinilig nang makita ang dala nitong punbo ng bulaklak at tsokolate. Ngunit pilit niyang huwag ipahalata ito sa dating asawa. Ano ka ba, Edgar? Hindi mo naman kailangan gawin ito. Niya. Hayaan mo na ako, Brenda. Gusto ko lang naman bumawi sa iyo. Ibigay mo na sa akin ang pagkakataong ito. Hindi na siya sumagot pa. Hindi pa buo ang desisyon niyang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Pero sa kabilang banda, nagsisisi rin siya na hindi mo na inalam ang lahat. Kasi wala naman siyang napatunayan na nambababae nga ito. Yun lang naman kumain ito na may kasamang babae. Ano pala kung kaanak ito ni Edgar? Hindi man lang niya pinakinggan ang paliwanag nito noon. Halika, sabayan mo kaming kumain. Yaya niya rito. Sumunod ito sa kanya sa kusina. Saktong pagpasok nila ay patayo na ang kanyang ina. Pos na ako, anak. Mauna na lang ako sa kwarto. Ikaw na lang ang bahala dito sa bisita mo. Paalam nito sa kanya. Umupo ka na, Edgar. Kumain na muna tayo. Niya. Kumuha siya ng plato at kutsara para dito. Tatanggi sana ito ngunit pinilit niyang kumain upang kahit papano ay may kasabay siya. Nakailang subo pa lang siya ay ayaw pa niyang tumigil sa pagkain. Dahil paboritong menu niya na luto ng kanyang ina ang nakain. Alam niyang paborito din ito ni Edgar, kaya pinilit niya ito. Pagkatapos nilang kumain, ay sa sofa na sila dumiretso. Silang dalawa na lang sa baba ng bahay dahil tiyak na matutulog na ang ina ni Brenda. Katubili pa sa Edgar na magtanong kung may nobyo na ba siya dahil ilang taon na ang nakaraan simula nang magkahiwalay sila. Wala ka bang asikasuhin? Bakit ka na pa rito? Tanong ni Brenda nang mapansin na walang balak magsalita si Edgar. Meron, Brenda. Kaya nga ako na parito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, gusto kitang ligawan muli kung iyong mamarapatin, Brenda. Sa pagkakataong ito, ipapangako ko sa iyo. Kahit mausap ng ibang babae hindi ko gagawin. Magpatunayan ko lang sa iyo na mahal talaga kita. Walang araw na hindi naging miserable ang buhay ko. Simula nung wala ka, Brenda. Kaya sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong mapatunayan na ikaw ang buhay ko. Sa iyo lang magiging makulay ang buhay ko. Hindi nakapagsalita sa Brenda. Aminado siya sa sarili niya na gusto niyang yakapin ang dating asawa. Pagkaramdam niya ay may dapat siyang pagsisihan. Pero sa kabilang banda ay masaya siya kasi napatunayan ni Edgar ang kanyang sarili. Ang layo na nito sa dati at lalong napatunayan niya na siya lang talaga ang minahal nito. Dahil sa tagal nilang nagkawalay, hindi nito ginawang makipagrelasyon sa iba. Buo ang pag-asa nitong muling mag-cross ang kanilang landas.
Liligawan mo ba talaga ako, Edgar? Hindi ka nagbibiro? O baka gumaganti ka lang tapos pag sinagot pala kita, ay bigla ka namang mawawala? Paniniguro niya. Hindi na tayo mga bata para gawin ko yan. Gusto ko nang magkaanak tayo. Pangarap yan natin dati, hindi ba? Kung hindi binigay noon, bakit di natin susubukan ngayon? Pasalan mo ko ulit, Brenda. Pangako, magiging responsable na akong asawa at haligi ng ating tahanan. Hindi na pinigil pa ni Brenda ang kanyang sarili. Nilapitan niya si Edgar. Niyakap niya ito ng mahigpit at napaiyak. Maging si Edgar ay napaiyak rin sa tuwa. Ramdam niya ang pagkakataong ibibigay sa kanya na Brenda sa pamamagitan ng mga yakap nito. Nasaan ang singsing? Unang ni Brenda. Ang tinutukoy niya ay ang kanilang wedding ring noon na isinauli niya dahil seryoso siyang nakipaghiwalay dito. Dinukot iyon ni Edgar sa kanyang bulsa. Eto, mahal ko. Halos araw-araw itong nasa aking bulsa. Kasi araw-araw din akong maasa na muli ay mag-cross ang ating landas. Hindi nawala ang aking puso sa kaunting pag-asa na iyon. Ito, at ibinigay na ng Panginoon. Nilitan niya nito sabay luhod. Napatakip ng bibig si Brenda. Hindi niya napigilan ang mga luha nang bigla itong bumuhos. Sa pagkakataong ito, ay mamahalin kita ng higit pa kaysa dati. At ikaw ay mananatili sa puso ko. Magpakailanman, mahal ko. Magsisimula tayong muli. Harapin natin ang bukas bilang magkaibigan at bilang dalawang taong totoong nagmamahalan. Mas lalong napahikbi si Brenda, sabay lahad ng kamay sa karap. Walang tigil ang kanyang pagtango. Napagtanto niyang ito talaga ang kanyang tadhana. Subukin man ang pagkakataon, magkukross at magkukross pa rin ang kanilang landas pagdating ng panahon. Ngunit ang nakatagong katauhan ni Edgar ay mananatiling lihim sa kanya na tanging pamilya lamang niya ang nakakaalam. Gaano man siya kamahal ni Brenda, hindi pa rin mawawala sa kanyang isip ang matakot na kapag ipagtapat niya dito ang kanyang katauhan, ay maaari siyang pandirihan. Kaya kung mahuhuli man siya nito sa susunod na pagkakataon, bahala na kung paano na naman niya haharapin ang konsekwensya. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Muli silang ikinasal at sa pagkakataong iyon, ramdam ni Edgar ang malugod na pagtanggap ng ina ni Brenda. Pareho silang walang ibang hiling kundi ang mabiyayaan ng anak. Iyon na lang ang kulang at ganap ng perpekto ang kanilang pagsasama. Hindi man perpektong pamumuhay, isang larawan naman iyon ng totoong pamilya. Maging ang mga magulang nila ay pareho ng kahilingan ang magkaroon ng apo. Kaya isinantabi mo na nila ang hanap buhay. Kung pansin mo na sila na makabuo ng anak at makalipas lang ang ilang buwan, ay pinagkaloob din iyon sa kanila. Kung hindi ka mabibigo sa isang bagay, hindi magkakaroon ng pagkakataon na subukan muli. Hindi tayo matututo. Hindi tayo lalago. Ang buhay ay hindi static, kundi dynamic. Alamin at tanggapin ang anumang kalagayan na maaaring harapin at magsikap na mapagtagumpayan ito. Maniwala sa iyong sarili dahil alam na ang iyong pinakamahusay na bersyon ay darating pagkatapos ng isang pagkakamali. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi nagkaanak na sila at nagkabalikan na. Sa ngayon po ay maraming salamat
sa lahat ng magkomento sa videong ito. Pagpalain kayo palagi at Diyos nang bahala sa inyo. Wakas. Katugo naman ko.